Ang kaong ay large solitary palm. Siya ay lumalaki hanggang 15 to 20 meters in height. Isa siyang C4 plant. And C4 plants are able to sequester a lot of carbon dioxide from the atmosphere even if the condition is adverse. Isa siyang facultative xyophyte din. Ibig sabihin, gusto niya sa araw pero pwede rin siyang mabuhay sa shaded areas. Maraming produkto ang pwede nating makuha mula sa kaong. Kung pag-uusapan ang tungkol sa pagkain, una dyan yung pinakapopular na produkto, yung bunga. Yung bunga ay pwedeng matamisin o isama sa halo-halo. Sa kaso ng Marayata Farm, ginagawa namin siyang major ingredients sa ating kaong pie. Mula naman sa male flower, pwede tayo makakuha ng sap o tuba. Ang sap o tuba ay pwedeng inumin straight from the tree or from the plant. Pwede rin siyang ilagay sa fermenting container para maging suka. Pwede rin siyang gawing syrup after heating and evaporation at pwede rin gawing asukal through heating and evaporation also. Ang kaong mula sa pagtatanim ay pwedeng magbigay na ng bunga mula 5 taon o kaya 15 taon depending on site conditions. Sa mga open areas, pwedeng as early as 5 years, magsimula ng mamunga ang kaong, susunod na doon yung bulaklak. Pag naman sa shaded areas, pwedeng maging as late as 15 years bago magsimula ang pamumunga tapos pamumulaklak ng kaong. Ngayon, kaya ang aking rekomendasyon ay partially shaded. Maaring kapag partially shaded, ang condition ay mga 8 years. Magsisimula na siyang mamunga o mabulaklak. Champion nga siya ng photosynthesis. Magaling siyang kumuha ng carbon dioxide sa atmosphere. Pwede siyang makatulong pag-mitigate doon sa effect ng global warming. So nakakatulong din siya para ma-improve o ma-enhance ang ating microclimate. That's the reason why kapag nasa loob kayo ng kaungan, medyo maganda yung temperatura. Kasi nga ay magaling mag-maintain ng microclimate ang kaong. Ang kaong kasi walang season. Pwede ka makapag-harvest ng iba't ibang produkto mula sa kaong all throughout the year. Maraming pwedeng maitulong ang kaong para sa ekonomiya o kabuhayan sa isang komunidad. Ito ay nag-uugat doon sa reality na ang kaong ay maraming produkto na pwedeng ibigay. Hinihikayat ko ang lahat na magtanim ng kaong para po tayo ay makatulong pagpapaganda, pagpapasaayos ng ating kapaligiran at ng ating kalikasan at para din makatulong tayo para makakapagpaunlad ng community. Ang kaong ay pwede po nating itanim, no? Pwede po natin siyang itanim at when is the best time to plant? Now po. Now ang mas magandang oras para magtanim. Kung meron po kayo, for example, na 1 hektarya ng lupa na situated between 100 to 1,000 meters above sea level, pag po flat yan, pwede po kayo magtanim ng 400 seedlings. Ang spacing po niyan ay 5 meters by 5 meters. Sa mga dahilig na lugar, so that will be able to impart adequate protection on the area, pwede pong closer ang spacing, say 3 meters by 3 meters ang spacing natin. In that way, you're going to have 1,100 kaong plants na pwede po nating itanim.